Yan, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, pag-usapan ngayon natin itong mga nakaraang rally ng PDP Laban na nilangaw. Especially po, dito po sa Mindanao. Kasi di ba ito yung pinagmamalaki ngayon ng PDP Laban eh. No? Ito yung pinagmamalaki ng mga bobo at mga hayop ng mga DDS na ang baluarte daw po nila sa Mindanao. Pero ang point natin dito, bakit hindi po natin nakikita sa mga political rally ng mga senatoriables ng PDP Laban, 'di ba? Kasi nga po nilalangaw. Okay. And by the way, mga kababayan, ang isa pa nakakapagtaka dito, 'di ba, sa kabila po ng mataas na survey po ni Sara Duterte, sabi ng Pulse Asia, bakit hindi po natin makitaan ito ng physical evidence? Ito nga po yung rally. So para makuha natin yung point, mga kababayan, no, ito, no, pakita ko to sa inyo, no. So wala mang alam nyo na to, itong nangyaring survey nga po ng Pulse Asia. So lumabas ito nung April 16 pala ito lumabas, no. And then itong survey po na to ay from March 23 to March 29. Okay. So meron itong 2,400 adult Filipino selected through multi-stage probability sampling. So meron 2,400 na tinanong from March 23 to March 29, 2025. So ngayon, ang lumalabas dito, mga kababayan, yung yung approval rate po ni Sara Duterte tumaas. No, 59%, no? Mataas nga, no? Tapos yung approval kay PBBM is 25, no? So ngayon, ang point natin dito, alam nyo, contradicting ito para sa akin Kasi po, no, kung titingnan po natin sa ibang mga survey din, mga kababayan, mas marami po mga Pilipino ang gusto na pong, di ba, litisin si Duterte sa dahig. Di ba? So ngayon, bakit gano'n? Contradicting yung sinasabi ng mga Pilipino sa ibang mga surveys, tapos po dito sa Pulse Asia, mataas pa rin yung approval rating ni Sara Duterte at tumaas pa nga. Okay. So ngayon, babalikan natin yung survey po na yan Ngayon, puntahan po ngayon natin yung mga nangyari pong rally ng PDP Laban. So yung pinakahuli nila, ito po yung sa Misamis ata ito, no? Oo, El Salvador, Misamis Oriental Rally. So sa Mindanao ito. Post ito ni Bato de la Rosa kahapon. Yan So basahin muna natin Sabi dito, may pakiusap ako sa inyo lahat. Sama-sama tayong ipagdasal na makauwi na si Tatay Digong. O, kita nyo, mga kababayan, di ba? Pati sa kanila political rally, ginagamit pa rin po nila si Duterte. Gamit pa ang paawa, appeal to the emotions. Isa pang ipagdasal natin, bigyan siya ng malusog na pangangatawan para malampasan niya itong mga sitwasyon at mga pagsubok. Dahil kawawa yung tao. Bato. Kawawa yung tao. Sino yung mas kawawa dito? Yung mga namatay, yung mga pinapatay ninyo? O si Duterte na nililitis lang sa ICC? Nililitis lang po siya doon. Sarap buhay nga siya doon O libre pagkain. May aircon. May libreng doktor. Di ba sang ka pa? May taga-alaga pa. Anong kawawa doon? Tapusin niyo yung kaso. Kung ano man ang maging desisyon ng ICC, guilty man o hindi, tanggapin po natin. And by the way, mga kababayan, no, so, ito po, nangyari po ito sa dyan sa Misamis. Tingnan nyo yung nangyari sa political rally nila. Ito, may video ko dito Ito. Hello. Ito ayan, mamaya meron tayong drone shot mamaya. Sa atong kaatba na identity lang. Atong atawag. Ito yung bandang likod. Budawat o ginabang ayuda. Nilangaw. Serbisyo basta gikan. Nilangaw, mga kababayan. Akala ko ba malakas si Sara Duterte at mga Duterte sa Mindanao? Ba't nilangaw? Di ba? Pilipinas, Duterte pa din ang nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa din.
Teka lang ha, teka. So hindi lang yan, meron pa yan dito. Akala ko ba, ito yung drone shot? Ano ba yan? Yun. wait, ito yung drone shot ha. Okay, wait lang. Ito. Tingnan nyo to ha, drone shot na to ha. Para po sa baluarte na sinasabi nga po nila, mababa po ito, konting tao ito. Ayan ha, so ito may drone shot tayo. Kasi baka sabihin na naman ng ibang mga DDS dyan, ba't pinipili mo yung angulo, takero? O, tingnan natin yung drone shot. Ayan o, pataas na yan. So same location lang din ito ha. Ito yung pinakahuli nilang political rally po sa sa El Salvador, Misamis. O, yan o. So yun din po yun, di ba kita yung likod, wala ring tao. O, yan o. Yan, so ito na po yung prosado. Sa tingin ko, mga 3,000 to 4,000 lang na tao ito. Di ba, para sa isang national election, at baluarte pa ninyo, di ba, sa Mindanao, mababa po ito. Oh. Ayan, no? Wala, mga 3,000 to 4,000 lang siguro ito. O, di ba, malayong-malayo po ito pag alyansa po yung nagrarally. Di ba? Pilipinas, Duterte, pa din. Ang tanga ng mga DDS. So ngayon, nakababa nito. Okay. So ngayon, ang tanong kasi ngayon natin dito, paano nangyari na mataas sa Pulse Asia si Sara Duterte, samantalang hindi po natin ito makita, di ba, yung suporta po natin sa mga rally? At syempre, mga kababayan, alam naman po natin na si Sara Duterte po, ito, balikan natin yung survey ng Pulse Asia. Ito. From March 23 to March 29. Ito po yung mga panahon na si Sara Duterte nasa dahig pa. So, isang buwan si Sara Duterte na nasa dahig, pataas pa rin yung rating. And besides, mga kababayan ang pinakamalaking tanong natin dito, ano ba yung accomplishment ni Sara Duterte nung siya po yung naging vice presidente at DepEd? So ito po yung nakita ko po sa Facebook page niya. May mga nakalagay dito, di ba? O, tingnan nyo OVP Disaster Operation Center. Trabaho ng DSWD yan. O, trabaho din ng LGU yan. Wala eh. O, Pansara Project. Trabaho ng LGU, trabaho ng DSWD din po yan. Medical assistance, may PhilHealth po tayo. Tumaas na po yung beneficiary ng PhilHealth. Burial assistance, may LGU po tayo. Libreng sakay program, 735,000 passenger served. So, dahil dito, mataas ang rating ni Sara Duterte. So, paano na po yung Mary Grace Piatos? Ganyan ba katanga mga Pilipino, mga kababayan? O, di ba? And by the way, mga streetwise, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Ito ako sinasabi ko naman na ako hindi naman po ako 100% na naniniwala sa survey. Ang survey lang po kasi minsan maganda lang pong guide po yan sa political dynamics po ng Pilipinas. Di ba? Pero, ang point natin dito, nababalot na rin po ng kontrobersiya yung Pulse Asia matagal na. For example, dito, actually marami yan eh. So, kung ngayon, kung babalikan natin ito yung history ng Pulse Asia, Okay. So, nung year 2000, nung panahon nga po ni ERAP, ito malupit. Co-founder Professor Emeritus Miranda did admit that the presidential advisor for the current administration had paid over 620,000 pesos. So, yung 620,000 pesos, mga kababayan, nung year 2000, nung panahon ni ERAP, malaking pera na po ito. Isang bahay na nga ata ito yung katumbas nito. Oo. Ngayon, magkano ba bahay ngayon? Pinakamababa, 4 million, di ba? O, di ba? So, sabi dito, to conduct an opinion survey of President Joseph Estrada at the time of his impeachment trial. The survey reflected President Estrada's public acceptance rating going up. O, di ba? Kung kailan nga po merong impeachment trial si ERAP, naglabas ng pera yung tauhan ni ERAP at binayaran itong Pulse Asia na si Emeritus Miranda para mag-conduct ng survey. Umamin, nagbayad, binayaran siya, umamin. At syempre, dahil sa binayaran, ang ending, lamang po si ERAP sa trust rating survey. Lupit, di ba? And by the way, mga kababayan, sumagot naman po itong Pulse Asia kung bakit nga daw ganito. Tingnan nyo Ito nakita ko to sa One News.
Sumagot yung Pulse Asia kung bakit nga daw po tumaas yung rating ni Sara. Ang sagot dito ng Pulse Asia, no? Pulse Asia President Ronald Holmes said the decline in President Bongbong Marcos trust and approval ratings was influenced by the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague. Alam niyo, ito yung sinasabi ko eh. Majority ng mga Pilipino, di ba, gusto na politician si Digong sa ICC. Tapos ito rin yung magiging dahilan kung bakit bumaba ang approval rating ng ating Presidente Bongbong Marcos. Parang labo naman ata. No? And by the way, ito yung sinasabi ko dati pa eh. Matagal na po talaga merong controversial itong Pulse Asia base po sa mga kritiko nito na talagang pro-Duterte po talaga itong Pulse Asia. For example, ito, pakita ko to sa inyo, no? Ito, ako nagbabasa lang ako, So, sabi dito, since 2016, Pulse Asia was also tagged as a propaganda tool by several anti-Duterte organizations. A newspaper column is due to its regular release of survey that seem to improve the optics of the Duterte government amid ongoing crisis and social unrest resulting from corruption scandals and gross ineptitude. Despite the controversy, however, Pulse Asia has regularly delivered its ulat ng bayan surveys. Even if this showed high approval trust rating of the Duterte among Filipinos. Di ba? Well, may nagsasabi kaya mataas daw po yung approval rating ni Digong dahil nga daw po takot. Pero by the way, ang point natin dito, noong 2016, kung kailan nga po pumapatay ng tao si Duterte, di ba? At siya po ay number 2 sa pinakakurakot na leader sa buong mundo. Pangalawa siya doon sa Venezuela, di ba? Noong 2016, labas po ng survey itong Pulse Asia na ngayon naman hindi niya ginagawa. Di ba? At doon po sa survey po na nilalabas po ng Pulse Asia, lagi sinasabi doon na palaging mataas ang survey, ang rating ni Digong. Ang point natin dito, bakit merong survey ang Pulse Asia na linggo-linggo lumalabas nung panahon ni Duterte? Tapos ngayon wala na. So syempre ang tanong natin dito yung intensyon. Anong intensyon? Bakit nangyari lang yan nung panahon ni Digong? Na meron kayong survey every week. Di ba? So by the way, mga kababayan, kayo na pong bahala kung kayo po naniniwala sa Pulse Asia, pero para sa akin, pag Pulse Asia po talaga, medyo matagal na pong may may controversy. Actually, nakasuhan pa nga ni Dick Gordon, di ba? So yun, no? So yun mga kababayan, so kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa nilangaw na political rally ng PDP laban senatorial sa Misamis, di ba? Sa Mindanao pa ito. So kayo ba, naniniwala ba kayo na bakit gano'n, no? Mataas ang rating ni Sara, pero ang konti na pumupunta sa rally. Especially na baluarte pa nila ito. At kung makikita nyo pa mga kababayan, nung isang beses pumunta po itong PDP laban sa La Union, basketball court po hindi nila napuno. Di ba? La Union yun, naalala ko no? So yun. So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga ka-Streetwise. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. And by the way, hindi muna tayo masyado magda-live ngayon kasi nga po, mahal na araw. Medyo gusto ko magpahinga ng konti, no? And then, nga pala, maraming salamat po sa mga bumoto dyan po sa Hong Kong at sa Singapore sa ang bombero ng Pilipinas dyan po sa ABP. So sana po pati rin po dito sa Pilipinas, no, sa 2025 election sa May, sana tuloy-tuloy lang po yung suporta, no. So thank you mga kababayan, no. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.